Alam ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
Operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok online franchise operator for a special unlimited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Tawagin natin ang ating Assistant Director for Network Development. Yes, na live pa mula sa Dubai, United Arab Emirates na nakantabay po, di ba? Si AD Rene Aison. AD Rene, kaway-kaway mo na. How are you? How are you? Ayan, grabe. I'm good, AD. I'm very, very excited and ganun din yung mga nanonood sa atin kasi AD, alam mo, sobrang overwhelming itong negosyo natin, itong TokTok online delivery service. Ang dami na, AD. Ang dami nang kumuha ng TokTok delivery service package. Ang dami nang nag-sign up, nag-register bilang isang TokTok franchise operator. At ngayon, yes, as we speak right now, AD, marami ng applicant. Mga applicant na mga riders. Kaya tuloy-tuloy na. Okay. So guys, samahan niyo po kami ni AD Rene Aison sa pag-orient namin sa inyo kung ano ba itong TokTok na to, paano ba kumita dito, paano ba maging franchise operator, paano ba maging rider, at saka paano ba kumita kahit natutulog na nasa bahay lang o halos wala ang ginagawa. Alright? And mamaya after this, we're going to spend kahit siguro mga 10 minutes para sa inyong basic question na portion. Yes. Dahil after nito, diretso tayo, AD. Diretso. Saan? Sa ating TokTok online franchise business. Sorry. Ano ba yung nakakatang twister talaga? Grabe, ipatok-tok mo na yan. Okay. TokTok operator. Ayan, di ba? Online franchise operator. Mamaya meron training ang lahat ng mga online franchise operator, technical training, kung paano pag-aralan ang kanilang operator portal. Okay? So, bagong lahat, AD, ako muna, I will take over. Mamaya, tayong dalawa sa question and answer portion. Sure. Guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong Assistant Director for Training, Jeffrey Antonio ang inyong katoktok, kasama si AD Rene Aison. Kaming dalawa ang kakatok dito sa training na to para ipakita namin sa inyo kung ano ba tong napaka-exciting na negosyo na inihandog sa atin ng ating mga may-ari. Okay. So, diretso na ho tayo. Ito pong pag-uusapan natin is yung tinatawag na TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Ito po yung bird's eye view kung ano talaga yung negosyo natin bilang TokTok. Okay? Alright. So, diretso na tayo, Alam naman natin paano ba nasimula itong TokTok, di ba? Bakit may TokTok? Nung panahon po, nung mga unang buwan ng 2020, alam naman natin tumama po yung isang bangungot dito po sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, pati na rin sa buong sa mga iba't ibang panig ng mundo na talagang yung manig, yung mura, di ba? Sa ating kalusugan, ito po yung tinatawag na COVID-19 pandemic. Alright? So hindi lang sa kalusugan, pati po yung ekonomiya ng bawat bansa sobra pong naapekto. Yung mga bansang malalakas, one time na malakas, ay talagang napaluhod po, dumapa dahil sa epekto ng COVID-19. Okay? So dito naman sa Pilipinas, evident po, makikita natin na talagang marami nagkasakit, Marami po ang talagang nawalan ng trabaho at hanap buhay. Kagaya sa mga nakikita nyo dito sa ating larawan, ito po yung mga kababayan natin na
nawalan ng hanap buhay, mga jeepney drivers, mga construction workers, hindi nang yan. Meron pang sa mga airline industry, no, sa mga factory, mga nagsara ho, o di ba? Sa mga opisina. Kasi nga merong pandemic, ang lakas po ng chance na mahawaan ka. So ang ginawa po natin ay quarantine tayo, tama? At kapag nag-quarantine, no, hindi ho basta-basta pwedeng lumabas kasi baka mahawa. Hanggang sa panahon ito, wala pa hong vaccine, no, na ima-manufacture para ibakuna sa atin laban sa coronavirus. Pati yan po ang naging dahilan kung bakit marami pong mga negosyo ang nagsara, nalugi. Di ba kasi bakit? Hindi sila maka-full operation, ang taas ng expense, no? Yan ang nakakatakot po, nakakagimbal. Kasi bakit? Ang dami nating mga kababayan ang talagang nawalan ng trabaho at nawalan ng hanap buhay. Tama? At hindi ho ganun kadali harapin yung realidad na yan. Okay? Ganun din po yung mga OFW natin. Imagine mo, ang tagal-tagal nyo nagtatrabaho bilang OFW pero sa isang iglap, sa isang hindi inaasahang pangyayaring sakit, bigla pong mawawala tayo ng trabaho, mateterminate yung trabaho natin, di ba? Mapipilitan tayo umuwi sa bansa. Ang nangyari po, karamihan ng mga OFW natin, mga kababayan, nung sila po ay nandito na sa bansa, malabo na ho yung chance nila na makalipad muli or makapagtrabaho sa ibang bansa. So yan po yung naging problema, yan po yung naging situation ng ating bansa. No, actually, hindi lang tayo, pati yung buong mundo, netong 2020. Tama, di ba? Ayan po. Ngayon, pag-usapan naman natin, kung marami pong mga kumpanya ang nagsasara, maraming mga negosyo ang nalulugi, maraming malalaking industriya ang talagang nawalan ng kita, meron namang mga negosyong lumakas. Sadyang lumakas sa gitna ng pandemya. Ano-ano yan? Unang-una yung negosyo na may kinalaman sa pagkain. Di ba? Ano-ano yung mga yan? Di ba? May bakery, may mga actually, yung mga restaurant, nalugi din Pero yung bakery at saka yung palengke at saka yung supermarket, yan talagang lumakas, di ba? Kasi kung mapapansin mo, talagang pinipilahan niya ng mga tao, o di ba, para lang makabili ng pagkain. Uunahin natin yung pagkain nung panahon ng pandemya. Actually, hanggang ngayon, di ba? Pagkain pa rin napipiliin kaysa sa rubber shoes. Pagkain pa rin napipiliin kaysa sa mga ibang bagay. Kasi bakit? Kaysa sa cellphone. Kasi bakit? Ang pagkain po, yan yung basic necessity natin, no, bilang mga tao, no. Ito yung primary needs natin para mabuhay. Kaya sa panahon ng pandemya, pinipilahan po talaga yung palengke, yung bakery, yung supermarket, talaga ubusan ho talaga ng tinapay, ubusan ho talaga ng noodles, ubusan ho talaga ng delata. Kasi bakit? Natatakot yung mga tao. Pinipigilan natin lumabas kaya yung mga tao, pag sila po yung nag-supermarket na malengke, talagang bubultuhin na nila yung bili, di ba? Pangalawang malakas na negosyo sa panahon ng pandemya, sa gitna ng pandemya, is yung tinatawag na health and wellness sector. Ito po yung mga pharmacy, yung mga butika, ayan, di ba? Yung mga health store, pinipilahan din mo yan. Kasi bakit? Siyempre, yung pandemya po, no, nakaka-apekto sa ating kalusugan. Kaya karamihan po talaga, no, bumibili po talaga ng mga gamot, ayan, ng mga food supplements, ayan, no, di ba? Lalong-lalo na yung sikat nating produkto, yung Calbit C, ay nako talaga, nagkaubusan ho talaga, o di ba? Ngayon, meron pa hong isang malakas na negosyo na mapapansin natin sa panahon ng pandemya. Ano yun? Yan! Ito yung tinatawag ng mga delivery service, tama? Dahil bawal ho lumabas, dahil tayo natatakot at nag-iingat, baka mahawaan tayo ng COVID-19. Anong ginagawa natin? Tayo ay nagpapadeliver na lang. Kapag ho tayo ay namamalengke, karamihan ng tao ay nagpapadeliver na lang. Kapag tayo ay nag-grocery, karamihan ng tao ay nagpapadeliver na lang. Imagine mo, halos lahat pinapadeliver na. O di ba? Kapag tayo may o-orderin, no, sa ating mga online favorite shopping sites, pinapadeliver na natin to. At kung kahit maraming taon na ho yung delivery service, mas lalo siyang lumalakas ngayon. Lalo na ng panahon ng pandemya. Nagulat tayo nung mapansin natin, mas lalo naging triple ang demand para sa delivery service. At yan yung nagpapatunay ngayon kung bakit marami tayong nagpapadeliver. Tama? Hindi lang ho pagkain, hindi lang ho grocery, pati yung paborito natin mga gadgets, mga sapatos, dokumento, kahit ano, pati merienda, pinapadeliver na. Kaya ho, ang delivery service sa panahon ngayon, ito po yung tinatawag na negosyong napapanahon, negosyong patok na patok, at negosyong number 1
Kahit sa anong panahon, naging number 1 po ang delivery service. Kaya po dyan nabuo yung salitang Toktok, yung ating negosyo na Toktok Delivery Service. Pero mamaya ako na yan. Bakit ba number 1 ang delivery service? Siyempre, kasi in demand ito. Tama? Ngayon, kung tayo ay magnenegosyo sa isang delivery service na negosyo, no? Kung tayo ay mangangapital, kung tayo ay mamumuhunan sa isang delivery service na negosyo bilang operator, okay? Magkano naman ang pwede nating kitain dito? Ito, sabihin sa inyo, karamihan ng mga delivery service na traditional na nakikita nyo na umiikot, no? Sa mga lansangan natin, yung mga naka-green, yung mga naka-blue, yung mga naka-orange, yung mga naka-red, yan, di ba? Yung mga naka-pink, yan, okay. Alam nyo na yan, okay? Pero di ko muna sila babanggitin. Okay, good. Yung mga umiikot na yan, ang tawag sa kanila, traditional delivery service, okay, operators. Yung mga operators, sila rin yung kumpanya, sila rin yung may-ari, o di ba? Ang kinikita ng lahat ng mga yan is 20%. Tatandaan nyo 20% ang kita ng mga delivery service operators na yan, yung mga traditional, okay? Saan sila kumikita? Sa bawat delivery fee per customer ng kanilang mga rider. Tama? So, ito, simpleng computation. Kapag ikaw ay isang operator ng delivery service, meron kang mga hawak na mga rider. Okay? Sabihin na lang natin, 100 riders lang. 100 lang Napakaliit niyan. Kasi bakit? Yung mga naka-green, no? Yung mga naka-blue, no? Ito na lang yung naka-green na lang, no? Yung umiikot na naka-green. Naka-motor na green. Alam nyo ba, there are a minimum of, if I'm not mistaken, 38,000 riders. Ganun kalaki ho yan. Ang ini-example natin dito, 100 lang. O, diba? Ngayon, conservative lang. Tapos, ang delivery fee, no? Kada isang hatid, no? Isang pakete, no? Isang package. Ang magkano ang average delivery fee? Sabihin natin 150 pesos lang. Tapos, i-multiply mo pa, kada isang rider mo as a traditional operator, bumabiyahe ng 20 times sa isang araw. Napaka-county niyan, no? Sobrang county. Ngayon, i-multiply mo sa 20% na income. So magkano kikitain mo? 100 riders multiplied by 150 pesos average delivery fee, multiplied by 20 deliveries per day per rider, multiplied by 20%. Ang isang traditional operator ng delivery service ay kumikita ng 60,000, conservative pa yan, pesos per day, isang araw. I-multiply mo ng 30 days, meron siyang 1.8 million. Ganun ho kalaki ang kita sa delivery service. Tama? Bakit di na lang tayo magtayo ng sarili natin delivery service? Tama? Kasi ganito yan, explain ko. Malaki ho ang kitaan. Ako na ho nagsasabi, sobrang laki, sobrang ganda ho ng kitaan sa isang delivery service industry. Sobrang ganda. Kaya lang, hindi ho pwedeng basta-basta tayo magtayo. Bakit? Meron tayong mga bagay na kailangan natin i-consider. Kaya dito, pakikita ko sa inyo, bakit ho mahirap mag-set up ng sarili nating delivery service company. Simple lang. Unang-una, hindi ho biro ang gastos. Kailangan mo ng minimum 50 million, 50 milyones. Saan? Sa pagpapagawa ng system at saka ng app, yung mga software para sa iyong sariling delivery service company. Ganun ho siya kamahal. Kasi hindi lang ho simpleng application sa computer yan. Kailangan may sarili kang server. Kailangan malaki ang sistema mo. Kailangan may sarili kang gateway. Yung mga ganun-ganun technical stuff. Tama? 50 million minimum. Pangalawa, kung meron ka ng 50 million, kulang pa yan. Kailangan mong gumastos ng 15 milyones. 15 million buwan-buwan. Taon-taon pala. Para saan? Sa maintenance ng iyong system, sa maintenance ng iyong software, sa pag-update, pag-upgrade ng iyong sistema, pati yung mga apps mo. Kailangan may nagme-maintain yan. At kailangan mo ng isang IT company para mag-maintain yan. Ganun ho kamahal. Kung meron ka ng 50 million, meron ka pang 15 million taon-taon na binabayaran dyan, kulang pa yan. Kailangan mo pang mag-invest sa isang opisina.
Hindi ho pwedeng kwarto. Kailangan malaking opisina. Kasi bakit? Kailangan mo ng maraming empleyado, maraming staff. Ngayon, kapag may opisina ka, anong meron? Magbabayad ka ng renta, magbabayad ka ng operating expense, yan yung mga OPEX, yan yung mga kuryente, tubig, telepono, utilities, bills, taxes, and everything. Tapos kukuha ka pa ng mga business permit, katakot-takot, sakit na ulo. Kukuha ka pa ng mga empleyado, iti-training mo pa, pang! Ganun kalupit, ganun o kamahal, ganun kahirap. Kaya yung mga nakikita niyo mga traditional delivery service company, yung mga iba-ibang kulay ng mga nakamotor, green, blue, pink, orange, red, yung mga yan, yan ho ay mga kumpanya ho ang mga operator. And lahat ho sila, hindi ho yan Filipino-owned. Lahat ho yan, foreigner ho ang may-ari. Kasi bakit? No? Wala hong sistema dito sa Pilipinas na kayang gumawa niyan kasi unang-una napakamahal. Sobrang mahal ho talaga. Tama, di ba? Alright. Ngayon, ang TokTok po, no? Nakita po yung potensyal ng negosyo. Nakita ho talaga. Nakita rin ho yung need, no, para sa delivery service. Kasi bakit? Kahit marami na hong delivery service dito, ang laki pa ho ng demand. Sobrang laki. At saka, ang inisip ng TokTok, gagawin natin tong delivery service na to, hindi na para kumita ang kumpanya, pero bilang tulong, bilang alay ito. No? Iaalay natin to sa mga kapwa natin Pilipino, kasi Pilipino may-ari nito, tayo may-ari nito, no? Iaalay natin to sa mga kababayan natin nangangailangan kumita, nangangailangan ng hanap buhay, mga nawalan ng trabaho, mga naapektuhan ng pandemya. Ngayon, kaysa maglabas ka ng 50 million, kaysa magbayad ka ng 15 milyones taon-taon, kaysa kumuha ka ng napakalaking opisina, gumastos sa renta, sa sweldo, sa mga permit, etc., kaysa million. Imbes na milyon-milyon ang iyong ilalabas dito sa TokTok, pwede kang maging isang operator, franchise operator. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Hindi mo kailangan magkaroon ng opisina. Hindi. Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. Ang kailangan mo lang kapital, imbis na milyon, 288,888 pesos lang. One time, all in. Palakpakan. Ganun lang ho. No? Imagine mo magiging operator ka na ng delivery service. Kukuha ka ng mga riders mo. No? Para kang mga naka-green, naka-red, naka-blue, naka-orange, o diba? Naka-pink. No? Para kang ganun. Meron ka sariling app sa cellphone. Meron ka sariling system. No? Meron ka mga riders. Pero 288,000 lang ang kailangan mong kapital. Okay ba yan? Pero ito masarap. May regalo po ang mga may-ari ng TokTok sa inyo. Okay, may nagtanong sa akin, ano yan? Saan galing ang salitang TokTok? Okay, ang TokTok po, galing po yan sa salitang tuktok. Ano yung tuktok? Yan yung tuktok, yan po yung mga tawag sa mga tricycle ng mga motor doon po sa Thailand. Yun po yung isang means of transportation sa Thailand. Tuk-tuk ho ang tawag doon, di ba? Kaya ginamit mo natin yung salitang tok-tok. Ibig sabihin tayo po ay naghahatid ng serbisyo, ng saya sa ating mga customer. Okay. Ngayon, imbis na 288,000, sabi ng iba, okay na sa akin, mura naman yan, 288,000 para sa isang delivery service company. Hindi pa ho tayo tapos. Kasi bakit? Dahil gusto ho makatulong ng mga may-ari ng TokTok sa ating mga kababayan, imbis na 288,000, ito promo lang to hanggang Lunes lang ho yung promo hanggang December 14, 2020. Imbis na 200,000 ho ang kakapital natin, one time lang yan, one time. Ito po, no? Papakita ko sa inyo, TokTok ang pinakabago, pinakauna, online franchise delivery service operator, no? Ito yung negosyo natin, ito yung TokTok. Imbis na 288,000 ang puhunan mo kapital, okay? Ayan po ang ating mga modelo. Ngayon, medyo nananabik, no? Ibibitin ko muna kayo, di ba? Okay, papakilala ko muna sino may-ari ng TokTok. Ito po, ang mga may-ari ng TokTok. Ayan o, binitin ko muna kayo, okay? Si Boss Jonathan So, siya po yung ating presidente. At si Boss Carlito Makadangdang, siya po yung ating vice president, no? Sila po yung mga founders ng TokTok. Sila po yung nagdala dito, nag-isip ng konsepto, no? Salamat po sa Cloud Panda, no? Yung ating sariling IT company, sila po yung nag-develop ng system. Ginawa po nila yung TokTok
para mabigyan tayo ng hanap buhay, maging isang operator. Kasi malaki akong kita sa operator, kaya lang sobrang mahal naman. Ginawa ho nila to, ngayon hindi na ho 288,000. Palakpakan na naman ho. Palakpakan na naman ho tayo. Bakit? Ngayon ho, special promo lang to. Hanggang Monday lang, hanggang December 14. Kung gusto mo maging operator ng TokTok at kumita dito sa TokTok, kailangan mo lang mangapital ng 58,888. Hindi na ho milyones, kagaya ng traditional, no? And kahit gusto mo mangapital sa traditional, hindi ka ho pwedeng maging operator kasi sila lang mo yung operator. Dito sa TokTok, hindi mo kailangan ng milyones, 288,000 po ang ating franchise operator delivery fee. Pero ngayon promo, hindi mo kailangan maglabas ng 288,000, 58,000 lang. Pero hanggang Monday lang yan. Okay ba yun? Ayan. Ngayon, anong kasama sa 58,000? Unang-una, magkakaroon ka ng sarili mong TokTok personal delivery link at referral code. Napakaganda niyan. Pwede kang kumita ng 3% ng halos wala kang ginagawa. Gagamitin lang yan ng mga kaibigan mo, kamag-anak, kakilala. Every time na magbubook lang sila ng delivery gamit ang TokTok, kumikita ka. Ang galing. Ang galing. Wala din sa iba. Alright? Pangalawa, magkakaroon ka ng sariling TokTok Operator Portal. Ito yung kailangan mo sa computer. Ito yung kailangan mo sa sistema para magawa mo ng maganda yung negosyo mo sa TokTok. Dito mo na monitor lahat ng riders mo, lahat ng delivery. Dito pumapasok yung kita mo. Dito pumapasok lahat ng kailangan mo mga data para maging maayos ang pagiging operator mo. Lahat nandito na. Hindi mo kailangan ng IT company. Hindi mo kailangan gumastos para magpagawa ng app. Kasi lahat meron na yan. Sa binayad mong 58,000, lahat kumpleto na yung all-in na. Pangatlo, meron tayong full technical support and training. Kagaya ng pinapanood mo ngayon, itong orientation na to, kapatid, ito na po yung simula ng training mo. Tsaka mamaya, pagkatapos ko, tatalon tayo sa special Zoom meeting. Lahat ng nag-sign up bilang operator, tinetraining na namin, no? Nung isang gabi pa, no? Kung paano sila mag-operate sa TokTok. Grabe. Grabe talaga suporta. Grabe, iba talaga. Tulong talaga sa tao. Pang-apat, magkakaroon ka ng, meron tayong customer hotline assistance, no? Pwede ka tumawag dito. Pwede ka mag-email, help@toktok.ph o kaya hello@toktok.ph. Pwede ka tumawag sa telepono bilang 84248617 Mondays to Saturdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para tulungan namin kayo sa inyong mga concerns sa TokTok. Ito ay promo lang, okay? Mula December 9 hanggang December 14, 2020. Ano na ba ngayon? December 11 na ngayon. Nako, ilang araw na lang ho. Babalik na ho tayo sa 58,888. O, di ba? Alright. Okay, maganda ba? Maganda. Ngayon, hindi lang ho yan. Meron pang regalo ang mga bossing natin. Nako, swerte talaga. Swerte talaga. Lahat ng mag-a-avail ng TokTok mula December 9 hanggang 14, hindi nyo ho kailangan magbayad ng 58,000. Ibinaba pa ho sa super special holiday gift promo price ng 16,888 pesos all in. Ito pang masarap. Mula December 9 hanggang December 14 lang. Hanggang Monday lang to ha. Hanggang Monday lang to. Hanggang Monday lang to. Hindi lang ho TokTok ang ibibigay sa iyo. Hindi lang ikaw magiging online franchise operator ng TokTok. Pero ang galing, sinama pa ng mga may-ari ang 7-in-1, Siomai King, Boy Bondat, Mang Box Manox, yung sikat na Copper Mas, yung Ninja Ion, Potato King, Siopaw the King, Noodle House Burger Factory. Lahat yang sinabi ko. Lahat yan, magkakaroon ka rin ng online franchise na negosyo. Yan lang ho yung binayad mo, 16,888. Pero lahat yan, meron ka ng TokTok as an online franchisee, operator, at meron ka pa rin Siomai King 7-in-1, online food franchise business. Naku, napakagaling. Kaya ko ako sa iyo, ipa-TokTok mo na yan. Kaya lang, paalala lang ho, ito ay hanggang Monday lang, hanggang December 14 lang. Okay? Pagdating mo ng Tuesday, sorry, babalik na ho yan sa 58,888. At kapag bumalik na siya sa 58,000, pagdating sa Tuesday, hindi na ho magkasama yung TokTok at saka yung Siomai King 7-in-1 food online franchise business. Hindi na ho magkasama yan. Hanggang December 14 lang ho yan. Okay?
Hiningal ako. Okay, ngayon anong gagawin natin? Gusto mo na? Interesado ka na gawin? Unang-una sa lahat, mag-purchase na kayo kaagad, no? Kausapin mo na yung taong nag-invite sa iyo, nagsama sa iyo dito. Ngayon, kaya mo ako napapanood, meron nag-imbita sa iyo dito. Kausapin mo na yung taong yan. Sabihin mo, interesado na ako, kukuha na ako ng package ng TokTok. Magkano ang package ng TokTok? 16,888 pesos. Tama? Hanggang Monday lang ho yan. Ngayon, ulitin ko kapag kayo ho ay nagbayad ng package ng TokTok, bukod sa sinabi kong meron ka ng TokTok na negosyo na online franchise operator, meron ka pa rin Siomai King 7-in-1, meron ka pa rin makukuhang freebies. Ito ho ay freebies Ito ho ay nagbabago-bago ng laman dahil libre lang naman to Unang-unang freebies mo, 2,000 pesos worth ng ating health, beauty, and health product. O di ba? Para mas lalo ka maging healthy at beauty ngayong pandemic. Pangalawa, meron tayong 1,000 pesos worth ng pagkain mula sa Mang Box at Boy Bondat. Ano yung nilalaman yan? Okay, grabe. Mula sa Mang Box Manox. O di ba? Meron kang isang tray ng marinated chicken thigh. Kasama pa yung isang tray na marinated chicken drumstick. At meron ka pang one tray na marinated chicken leg quarter. Naku, napakasarap. Meron din kasama yung Boy Bondat, no? Ano yung Boy Bondat? Isang serving ng regular sisig, isang serving ng spicy sisig. Napakasarap! At isang tray na talaga naman, grabe, utang na loob talaga. Nakalimutan ko yung pangalan ko. Nakalimutan ko talaga kung saan ako nakatira. Muntik na akong pumasok sa ibang bahay. Ay, nako. Kasama rin ho ang sikat na Boy Bondat Special Beef Pares na talaga naman sobrang sarap talagang kakalimutan mo talaga kung sino ka. Ay, yaka talagang pakasarap. Lahat yan kasama, okay? 16,888 ho yan. Hanggang Monday lang ho yan, December 14. Kaya kung ako sa iyo, nako, pag-isipan mo na ng mabilis. Alam ko gusto mo na, tanungin mo na yung taong nag-invite sa iyo. Go na tayo, kuha na tayo ng package, magnegosyo na tayo para magandang pasok ng bagong taon sa atin. Okay? Ngayon, ganito. Pagkatapos mong bumili ng package ng TokTok, kasi gusto mo yung TokTok, okay? 16,888. Paano kikita dyan? Pwede kang kumita sa TokTok sa tatlong pamamaraan. Ano yun? Pwede kang maging TokTok online franchisee at kumita ng 3% ng halos wala kang ginagawa. Pwede kang maging isang TokTok operator, franchise operator, at kumita ng 7% nang nasa bahay ka lang. At pwede ka rin maging TokTok rider. Okay? Rider. Kumita ng 80% outright cash kaagad sa lahat ng delivery service ng iyong sa lahat ng delivery fee, no? Per transaction ng iyong mga customer. Kapag nasa TokTok ka, online franchisee ka, plus operator ka, at kung marami kang oras at may sarili kang motor, pwede ka rin maging rider. Grabe! Ibang level. Tama, di ba? Kaya nga, sobrang ganda ng TokTok. Sobrang ganda. Okay, diretso na tayo. Ngayon, Jeff, pagkatapos kong bumili ng package, nagbayad ako ng 16,000. Ano na yung una kong gagawin? Okay, ganito makinig. Importante ito. Nakikita nyo ba yung sa harap? Ang tawag dyan, activation card. Ang activation card, meron siyang PIN number, activation number, at saka ID number. Ito ho yung gagamitin nyo. Kapag tapos yung bumili ng package, kasama yan. Ang gagawin nyo is i-register yung pangalan nyo o yung account nyo sa ating system. Tutulungan kayo ng mga online franchise mentor nyo, yung mga coaches nyo, o yung mga taong nag-imbita sa inyo dito sa Zoom, sa live na to, kaya nyo ako napapanood, tutulungan nila kayo, sila yung mag-encode ng account nyo sa system. Okay? Tingnan nyo nakabilog ho yung ID number na tinatawag. Bakit? Importante yan. Importante ho yan. Okay? Yung ID number na yan din ang inyong franchise ID number dito sa TokTok. Alright? Yan ho yung kakailanganin natin para masimulan ang negosyo ng TokTok. Tatandaan nyo, pagkatapos nyo bumili ng package at ni-register na po yung pangalan nyo sa system ng TokTok
Ang tawag na sa inyo is TokTok Online Franchisee. Ayan. Franchisee na kayo ng TokTok. Bilang online franchisee, pwede na ho kayong kumita ng 3% habang buhay. Ha? Kahit wala ka lang ginagawa. No? Kahit nasaan ka. Kahit nasa bahay ka lang, kahit nasa labas ka, kahit natutulog ka, kikita ka na ng 3% lifetime. Paano? Tuwing gagamitin ng kaibigan, kamag-anak, at kakilala mo yung tinatawag na personal delivery link mo at saka referral code mo as an online TokTok franchisee. Okay? Gagamitin lang nila yan tuwing magbubook sila ng delivery sa TokTok. Imagine mo, kahit hindi mo na alam, book lang sila ng book ng delivery sa TokTok, 3% ng 3% ng 3% ng 3%. Tuloy-tuloy ang kita mo, kahit tulog ka. Wow, grabe. Wala stick talaga. Okay, so ngayon, paano tayo kikita ng 3%, Jeff? Ano ba yung tinatawag na personal delivery link? Ano ba yung tinatawag na referral code? Ganito yan. Pagkatapos mong mag-register bilang TokTok online franchisee, pwede ka nang kumita ng 3%. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong delivery link, personal delivery link. Ang personal delivery link, ginagawa ho yan. Paano gawin yan? Okay. Sa mga hindi ho pamilyar, ang personal delivery link, ito rin ho yung kaparehas na version ng tinatawag na shop link mula sa ating showmaking online franchise business. Kung hindi nyo ho alam kung paano yan, gagawa lang ho kayo niyan. Ganito lang kasimple gumawa. Okay? Screenshot nyo to ha. Nandito sa baba. Ita-type nyo lang ho. No, ipapost nyo kasi to. Or ipapadala to sa mga kaibigan, kamag-anak nyo. Sa messenger, sa text. Ita-type nyo ho siya at ipapadala. Okay? So, paano ho gumawa? Ganito lang ang format. Ita-type nyo ganito. www.toktok.ph/delivery/ ilalagay mo yung ID number mo. Okay? So, saan matatagpuan yung ID number? Doon sa likod ng activation card. Ito yung itsura ulit. Binibilugan na ho natin. Diba? Kokopyahin nyo lang yan. Kung ang ID number mo ay 0016003, yan ho ang ilalagay mo dito pagkatapos ng slash. Tama? Ulitin natin ha. www.toktok.ph/delivery/ID number. Okay? Yan ho ang ilalagay nyo. Yan ho itatype nyo sa messenger. Ngayon, ipopost mo lang yan. Gagawa ka ng caption. Mga kapatid, meron akong bagong delivery service, TokTok. Napakaganda, murang-mura, sobrang bilis magpadala ng package. I-click nyo lang tong link na to para matry nyo yung delivery service ko. Ganun lang. Ngayon, i-click nila yan. Pag kinlik nila yung link na pinadala mo, automatic dito sila dadalhin. Ang tawag dito, TokTok Delivery Booking Site. Ha? Dito sila magbubook ng kanilang delivery. Okay? Tatanungin sila kung ASAP ba or scheduled. Ito maganda sa TokTok. Pag ASAP, ang tawag dito, ito yung regular delivery. Pipick upin ng rider yung item mo at i-deliver niya within the day. Basta within the day, delivered yan. Okay? Pag sinabi mong scheduled naman, etong masarap. Kunwari busy ka. Pwede mong iset yung schedule kung anong araw at anong oras dadaanan ng rider para pick upin yung package mo na ipapadeliver mo. O, di ba? Pwede mo rin iset yung oras at yung araw kung anong oras at araw niya i-deliver yung package. O, di ba? Galing. Pwede mo rin iset kung sino magbabayad ng delivery fee. Yung sender ba o yung recipient. O, di ba? Minsan, yung anak ang nagpadala sa nanay, walang pambayad yung nanay. Ma, pwede ikaw na lang magbayad? O di ba sabihin ko na lang sa rider, ngayon magagawa mo yan. Ito pang malupit. Kung gusto mo i-priority ka agad, i-deliver ka agad,
no? Ng Tok yung delivery mo. Magbabayad ka lang ng tinatawag na express fee. Okay? Magkano express fee? Nakalagay ho dito sa ngayon ang express fee natin 40 pesos lang idadagdag mo. Oh ha? 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 O di ba? 40 pesos lang idadagdag mo. Deliver ka agad, priority ka agad, o di ba? So again, pag kinlik nila yung delivery link, personal delivery link na kinlik mo, diyan sila dadalhin. Diyan sila magbo-book. Diyan sila magpe-place ng book for delivery. At kapag binook na nila for delivery, chiching 3%. Yun ang kita mo. Ay, di ba? O. Ngayon, ano naman yung referral code na tinatawag? Ito naman. Ang referral code, ginagamit yan sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala natin na magda-download. Okay? Na magda-download ng Tok Delivery app mula sa Google Play or sa iOS. Ida-download ho nila yan. Kapag nag-download ho sila, no? Sabi mo sa nanay mo, "Ma, ang lakas-lakas mo magpa-deliver. Nako, gamitin mo na lang 'to, no? Mag-download ka ng Tok kasi yan yung negosyo natin. Negosyo natin yung Tok, 'di ba? Online franchisee ako ng Tok. I-download mo 'yan, tapos kapag dinownload mo, ma, kailangan mo mag-sign up. 'Di ba? Tatanungin yung cellphone number mo, yung pangalan mo, apelyido mo, yung email address mo, at saka may referral code na tatanungin. Pag tinanong ang referral code, eto gamitin mo yung referral code. 'Di ba? Bigay mo yung referral code mo. Ano yung referral code? Okay, balik tayo ulit sa ID number. Yung nakabilog. Yan din ho yung referral code na tinatawag. Okay? Kung ano yung referral code, ay kung ano yung ID number mo, ibigay mo yan sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo, at yan yung itatype nila doon. 0016003. Example lang yan ha. Okay. Ngayon, isang beses lang ho sila magsa-sign in or magre-register sa app. Isang beses lang. Pero pagkatapos nila mag-register sa app, sa delivery booking site. Ito po, no? At doon na sila magbo-book. Ngayon, every time na nagbo-book sila sa app, automatic kumikita ka ng 3% doon habang buhay na. Palakpakan na naman habang buhay! Grabe! Wala ka nang ginagawa! Natutulog ka, kumakain ka, naliligo ka, nasa CR ka, o di ba? O kaya namamalengke ka basta may magpa-book lang. Gamit ang inyong link. Gamit ang inyong referral code. 3%. 3%. Gano'ng kalaki 3%? Ganito ang example. Sabihin natin marami kang kaibigan, kamag-anak, kakilala, sinendan mo yan. Pinost mo sa Facebook. Tinext mo, pare, dito ka na magpa-deliver. Bigyan ko kayo ng tip. Kung may kakilala kayong mga online seller, lahat ng online seller, kahit ano pa yung tinitinda niyan, suka, patis, ito, kagaya nito, toyo, suka, yan. Nagbebenta, may sariling grocery, may palaman sa tinapay, yan, o di ba? Yung mga mahihilig gumamo, yan, ketchup, yan, o di ba? Nagpapa-deliver. Yun ang mga bigyan mo ng link, yun ang mga bigyan mo ng referral code. Yun ang pa-downloadin mo ng Tok app, o di ba? Ngayon, bakit? Darating ang araw. Hindi mo na namamalayan. Sabihin natin, nag-average lang, no? 200 tao lang. O, kaibigan mo nagbo-book sa isang araw. Gamit ang Tok. Gamit ang iyong personal delivery link at referral code. Ngayon, kada isa sa kanila, ang average delivery fee, 150 pesos. I-multiply mo yan ng 30 days. I-multiply mo ng 3% ng kita mo. Kita mo na. Wala kang ginagawa. May 27,000 ka, kapatid. 3% pa lang yan, ha? 27,000. Ito pang malupit. Alam mo ba ang goal ng Tok? By next year, ang goal natin buong Luzon, nagde-deliver na tayo. Next year, pati Visayas and Mindanao. Yun ang goal ng Tok. Yun ang goal ng Tok. Imagine mo yan. Ngayon, for the next 30 days lang, okay? Hanggang second week ng January 2021, Metro Manila areas lang tayo iikot. Ano yung sakop ng Metro Manila areas? Caloocan, Valenzuela, Muntinlupa, Taguig, Pasig, Malabon, Marikina. Mamaya ko nakikwento yan. Imagine mo yan, guys. Ang daming tao. Ang daming nagpapadeliver. Ito yung negosyong patok na patok. Kaya ikaw, napakaswerte mo. Ikaw ngayon ka nakikinig sa akin. Ngayon mo ako nakilala. Everything happens for a reason.
Gusto namin pasayahin yung Pasko mo. Gusto namin kumita ka dito. Kapatid, kung ikaw ay nagtatrabaho at kulang na kulang, ito ang negosyo na para sa iyo. Grabe. Kung ikaw ay namumblema kapos na sa pera, nako, isugal mo na yan. Maging tok-tok operator na tayo. Ito na yun, napakaganda ng sistema. Negosyong patok na patok. Okay, ngayon ito naman ang tanong. Online franchisee na ako. Ha? Ngayon, Jeff, paano ako magiging online franchise operator? Kasi gusto ko rin kumita ng 7%. Ay, napakadali. Jeff, nagbayad na ako ng 16,888 para maging isang online franchisee ng TokTok. Kailangan ko pa bang magbayad para maging isang TokTok online franchise operator? No need na ho. Lahat ng online franchisee na kumikita ng 3%, pwede ho lahat yan maging online franchise operator. Papaano? Nako, pakasimple. Ang gagawin nyo lang, di ba? Ulitin ko kailangan, kahit nasa bahay ka lang, kikita ka, 3 simple steps. You post, step 1. Step 2, we deliver. Step 3, you earn. Ganun lang kadali. Lahat ng online franchise operator, kumikita ng 7%, pwede kang kumita hanggang 60,000 isang buwan kahit nasa bahay ka lang. Hindi mo kailangan ng opisina, hindi mo kailangan ng tauhan, hindi mo kailangan ng empleyado, hindi mo kailangan magpagawa ng sistema kasi lahat yan provided na ng TokTok. Cellphone lang at internet, pwede ka na maging operator. Yan ang masarap sa TokTok. Okay, diretso na tayo. Tama na, daldal. Jeff, diretso na. Paano ba ako magiging online franchise operator ng TokTok? Simple lang. Ulitin ko. Pagkatapos nyong bumili ng package at naging online franchisee na kayo ng TokTok, second step is kailangan maging online franchise operator kayo kung gusto nyo lang. Okay? Kung hindi kayo kontento sa 3%, maging operator tayo. Paano? Simple lang. 4 na simpleng paraan lang para maging online franchise operator ng TokTok at kumita ng 7%. Saan ka kikita ng 7%? Tuwing magdi-deliver ang mga rider mo, may delivery fee sila. Tama? Bawat customer. Doon may 7% ka. Doon ho kinukuha yung delivery fee. Okay, doon ho kinukuha yung 7% sa lahat ng delivery fee ng iyong rider. Okay? Paano maging operator? Napakadali. Step 1. Pumunta sa toktok.ph website. I-type nyo lang sa computer nyo, www.toktok.ph. Okay, sa cellphone nyo. No? I-click nyo lang. Enter. Step 2. Pag nandoon na kayo, hanapin nyo yung Become a TokTok Operator. Hanapin nyo at i-click nyo yun. I-click. Pag kinlik nyo na yun, step 3 na tayo. Merong lalabas na form. Magsa-sign up ho kayo doon. Okay? Lalagay nyo yung name nyo, address nyo, cellphone number nyo, email nyo, etc. At kailangan lang i-submit nyo yung mga requirements na hinihingi. Ano yung requirements? Kailangan tama ang cellphone number. Kailangan tama ang iyong email address. Kailangan meron kang ID na may picture. At kailangan online franchisee ka. Kasi tatanungin ng inyong ID number. Okay. And pang-4 na step, pinakamalupit sa lahat, maghihintay ka lang ng 24 hours. Excuse me. I-check mo lang inyong email para lumabas po yung approval letter na isa ka ng TokTok online operator. Ganun lang kadali. Okay? Isa-isahin natin yung mga steps. Step 1, ito po. Pumunta kayo sa toktok.ph na website. I-click nyo yan at hanapin po yung Be a TokTok Operator. Hanapin mo yan. Tapos i-click ko ito. Pag kinlik nyo yan, lalabas po yung tinatawag na TokTok Franchise Operator Registration Form. Magsa-sign up kayo dyan. Fill up nyo yan. Step 3, kasama ng registration form, kailangan nyo rin i-provide yung active email, active mobile number. Pag sinabi kong active, ito ho yung legit. Ito ho yung ginagamit nyo. Hindi pwedeng mag-imbento. Kasi bakit dyan ho papasok lahat ng mga importanteng detalye na galing sa TokTok. Sayang kung mali. Sayang kung imbento lang. Nako, sayang lang talaga. Ilalagay nyo rin yung inyong franchise ID number o yung inyong ID number na paulit-ulit natin kinikwento, no? Yung nakabilog ID number.
at saka mag-submit po ng valid ID with photo kagaya ng SSS o kaya driver's license o kaya PRC o kaya passport, o di ba? Ayan, o kaya GSIS ID. Yan, o di ba? Yan po. At kapag kayo po ay nag-submit niyan, 24 hours lang, i-check ang email, no? At meron pong darating na sulat galing sa TokTok. Ano po yung sulat? Congratulations. You are now approved as a TokTok franchise operator. Ito na ho yung kailangan mo sa negosyo mo. Importante ito ha, kaya i-screenshot nyo yung email kasi doon po ibibigay ang inyong link, TokTok Operator Portal link. Okay? Ito po. Okay? TokTok Franchise Operator Portal link. Yan po yung link. Yung link na yan, hindi nyo ipapasa yan sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala nyo. Hindi. Yan ho yung link na kapag kinlik nyo, yan ho yung magagamit nyo para maging operator. Mamaya ho, ipapakita ko yung sample kung ano ho itsura ng portal nyo, no? Franchise Operator Portal. Pangalawa, may username and password. Yung username and password, yan ho yung gagamitin nyo para makapasok ko sa loob ng link. Okay? So, importante ho. Yan ang tinatawag na Franchise Operator Portal. Okay? Yan po yung mga credentials nyo bilang operator. Okay? Ngayon, eto na. Pagkatapos mo maging online franchise operator ng TokTok, operator ka na, approve ka na, pinadalan ka na ng operator portal link, may username and password, ano na gagawin mo? Dalawang bagay. Una, dapat mag-recruit ka na ng mga riders mo. Okay? Kasi bilang operator, kikita ka ng 7%. Okay? Sa mga riders mo. Yung mga riders mo magdi-deliver ng mga package. Alright? Ngayon, ano yung pangalawang bagay? Hindi sila makakapag-deliver ng package kung hindi ka naglo-load sa iyong operator wallet. Kailangan mo magbayad, okay, kailangan mo loadan ng iyong wallet at least 5,000 pesos. Alright? Sasagutin ko yan. Bakit kailangan mag-load, no, sa ating wallet? Alright? 5,000 pesos, ayan po. Yung load operator wallet kasi, yan ho yung kailangan nyo para pasahan ng load yung mga riders nyo. Sa delivery service industry ho, yung mga riders ho, magkakaroon ng sila ng biyahe kapag meron silang load sa mga wallet nila, sa mga riders wallet nila. Tama? Ngayon, dyan na rin ho yung kita nyo at yung kita ng rider. Yung 7% na kita ng operator, huwag kayong maguguluhan ha, kapag kayo nag-load ng 5,000 pesos sa inyong operator wallet, makikita nyo ho yan sa inyong TokTok Operator Portal. Mamaya ho, papakita ko kung paano. Okay? Kapag pumasok na ho, niloadan nyo na po yung wallet nyo, 5,000 pesos. Magugulat kayo. Ang magre-reflect, hindi lang ho 5,000, 6,750 pesos ho. Bakit? Saan galing yung 1,750? Yun na ho yung tinubo nyo. Yun na ho yung 7%. O, diba? Pumasok na ho kaagad. Alright? Ngayon, para mas simple, kung magkano yung delivery fee na hinahatid ng mga riders nyo sa mga kada customer, 7% doon yung kita ng operator. Tama? Pero dahil iba-iba ho yung delivery fee, okay, ng bawat package, ng bawat customer, ang formula ho natin na ginamit, ito medyo technical to kasi yung iba nagko-compute Paano naging 7% yung 5,000? Hindi naman umabot ng 1,750 pesos yung tinubo. Ganito ang formula para makompute nyo. Kung magkano po yung niload nyo, let's say 5,000 pesos sa wallet, i-divide nyo siya ng 20%. Pagkatapos yung i-divide ng 20%, i-multiply nyo na ho ng 7%. Okay? Ulitin ko kung 5,000 na niload mo, i-divide mo muna siya ng 20%. Ibig sabihin, tatanggalin mo na yung 20%. No? Pangalawa, i-multiply mo siya ng 7%. Kung magkano yung sagot doon, yun po yung tubo nyo as an operator. Yun na yung kita nyo.
1,750 pesos. Tama? Ngayon, loloadan nyo yan. Tama? Loloadan nyo yan sa mga riders nyo. Ngayon, kapag nag-deliver yung mga riders nyo, example, 100 pesos ang delivery fee ng rider, no, ng per package. 80% doon, yun yung kita ng rider, ibubulsa na niya yan. So yung 20 pesos doon, yun yung pambayad niya sa iyo. Kung magkano yung niload nyo sa rider, yun din yung halaga na ibabayad nila. Yun po ang kita nyo. Doon po nagiging pera yan. Tama? Isipin nyo na lang, para kayong naglo-load ng cellphone load. Okay? Para kayong retailer. Di ba may retailer's wallet? Kapag nagpakarga kayo ng wallet, no, mula sa mga telco, di ba doon na pumapasok yung tubo nyo? Nagiging pera yan kapag naibenta nyo yung load. Alright? Okay. Mamaya, pag-uusapan natin yan sa technical training na. Okay? After nito, meron tayong 10 minutes para sa mabilisang question and answer. Kausapin natin. Okay? Ngayon may nagtanong sa akin, Sir Jeff, paano po mag-recruit na rider? Napakasimple lang. Yung kumpanya po, kami po yung TokTok, magbibigay po kami araw-araw ng mga materyales. Poster, video na pwede nyo i-post sa Facebook, pwede nyo i-send sa mga kaibigan kamag-anak, or pwede ka tumawag sa mga kakilala mo. Pre, naghahanap ako ng mga rider. Baka meron dyan nangangailangan ng trabaho. Basta may sariling motor, may professional driver's license na lisensya, at saka nakapangalan yung motor sa kanila, at may NBT. Ganun ho. Pag-uusapan natin mamaya paano mag-apply ng rider. Okay? So, diretso tayo. Pag kinlik nyo po ang inyong TokTok Operator Portal link, kinlik nyo, lalabas ho itong username and password. Tama? Kung ano po yung binigay na username and password sa email nyo, yan ho ang ilalagay nyo dyan. At kapag kayo ay nag-sign in or nag-log in, ito ho ang unang lalabas dyan. Ang tawag dito, ito na ho yung itsura ng portal. Okay? Ito po yung dashboard na tinatawag. Ang una nyong gagawin, pag nakita nyo to, i-click nyo ho yung transaction. Kasi maglo-load na ho tayo ng load wallet, no? Okay? Ng inyong operator wallet. I-click nyo yung transaction at kapag kinlik nyo, lalabas ito. Ang tawag dito, transaction submenu. Hanapin nyo ho yung top upload. I-click nyo yung top upload at saka dyan ho kayo maglo-load ng inyong operator wallet. Mamaya ho, no? Kasi dahil ito ay technical na, mamaya ho, sa Zoom operator training natin, technical training, ituturo namin lahat yan. Napakadali lang intindihin. Sobrang mag-e-enjoy kayo. Ganun lang ho pala kadali maging isang operator ng TokTok. O diba? Bukod sa mura na, wala pang masyadong sakit sa ulo. Okay? Ngayon, bakit kailangan natin ulit mag-top up or mag-load up ng ating TokTok Franchise Operator Wallet? Simple lang. Kasi ang sabi dito, kapag tayo ay naglo-load ng ating operator wallet, ito po ay isi-send natin sa ating mga riders bilang load credit. At kapag sila ay may load credit, sila po ay ready nang tumanggap ng kanilang mga biyahe para mag-deliver. Ginawa ho itong wallet na to para una, ma-monitor ho, no? Okay, sa mga hindi pa ho pamilyar, lahat ho ng delivery service sa labas na nakikita nyo, yung mga naka-green, naka-blue, naka-red, naka-orange, naka-pink, lahat ho, ganyan ho yung ginagawa. Load ho ang usapan. Tama? Bakit ginawa ho ito? Standard ito sa lahat ng delivery service. Kasi una, para ma-monitor ng operator kung magkano talagang kinikita niya. Pangalawa, para sa safety na rin ng operator at ng rider sa mga kinikita nila. Para hindi ho tayo malito. Tama? Dati kasi, ang usapan, pag nag-deliver, no, nung mga unang panahon, pag nag-deliver, pag nagbayad, di ba, ibibigay ang 80% kay operator, ang 7% kay operator. Ganun ho, dati. Kaya lang, mas malaki ho ang lugi ng operator pagdating doon. Kasi wala ho tayong system para matrace at mamonitor kung saan ho napupunta yung kita. Ayan, di ba? Ngayon, yung 80% na kinikita ng rider, cash na ho kaagad yan. Kukunin niya ho kaagad yan sa delivery fee pag nagbayad na yung customer. Ito ho, no? Yung 80% nakita ng rider, standard na ho yan sa lahat, no? Sa lahat ng delivery service na nakamotor, standard ho yan. Okay? Ngayon,
paano ho kumikita ang isang operator? Computin natin ha. Ang operator ho ay kumikita ng 7% mula sa successful deliveries ng mga riders niya. Example lang, operator ka na. Kanina, in example natin, sa isang traditional operator, 100 ang kanyang hawak na rider. Napaka-konti ho nun. Dito ho, kukuha lang tayo ng konti din. Ang isang operator ho ng TokTok, meron lang ho siyang maximum na 100 riders. Alright? Na pwedeng kunin. 100 lang ho. Ngayon, kung gusto nyo pang mas marami, bumili pa ho kayo ng isa pang TokTok franchise operator account. Magbabayad ho kayo additional 6,000 ulit. 16,888 ulit para makakuha ng another 100 rider slot. Ganun nung kasimple yan. Tama? Okay. So dito, sabihin natin 20 lang ang riders mo. Napaka-kaunti. Ngayon, kada isang rider, sabihin natin nag-average lang siya ng 10 biyahe sa isang araw. Sobrang konti kasi tanungin niyo yung mga traditional na mga rider dyan, yung mga naka-green, higit pa ho sa 20 minsan sa isang araw. O diba, ang biyahe nila. Tapos i-multiply mo lang ng 150 pesos delivery fee kada isang transaction. I-multiply mo ng kita mo ng 7% as an operator. I-multiply mo ng 30 days, so magkano pwede mong kitain sa isang buwan? 63,000 kita sa isang buwan nang nasa bahay ka lang. Ganun lang ho kadali. Ganun lang ho kasimple. Operator ka na, hindi ka nagbayad sa system, hindi ka nagpagawa ng opisina, hindi mo kailangan ng computer. Actually, kahit cellphone lang, tsaka wifi, okay na yun eh. Di ba? Hindi mo kailangan magpagawa ng app. Lahat yan, ready na. Ready na. Tama, di ba? Okay, yan ang maganda. Etong tanong, 20 lang bang riders mo? Kapag mas marami kang rider, mas maraming delivery. At kapag mas maraming delivery, mas malaki ang kita mo. Di ba? Yun ang masarap dyan. Alright? Okay. Ngayon, diretso na tayo. Tandaan nyo, ang mga operator po, ang isang operator account na binili mo sa TokTok na 16,888 pesos, ang katumbas niya ay maximum na 100 riders lang. Pangalawa, ang kontrata po ng operator sa TokTok, yan po ay renew taon-taon. Tama, may renewal fee po tayo. Pero sa ngayon po, wala pa ho, hindi pa ho natin nilalabas kung magkano renewal fee kasi depende ho yan sa i-announce ng bossing natin. Pero maniwala kayo sa akin, no? Dahil mabait po yung bossing natin, gusto niya po makatulong, napakamura lang ho ng renewal fee taon-taon. Pangatlo, ang TokTok operator ay kumikita ng 7% sa kanyang mga deliveries ng mga riders niya. Pero, alam niyo ba, ang masarap sa TokTok operator, pwede rin siyang kumita ng additional 3%. Kasi operator na siya, online franchisee pa siya. Ipagamit lang niya ang kanyang referral code at saka personal delivery link sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, may kita pa siyang additional 3%. So parang lumalabas 10% ng kita ng operator. Ngayon, pansamantala for the next 30 days, Metro Manila areas munang iikutan ng ating mga delivery. So pag sinabi mo Metro Manila areas, yan po yung Quezon City, City of Manila, Marikina, Malabon, Valenzuela, Pasig, Taguig, Muntinlupa. O diba? Yan po yun. No? Example lang. Mamaya, explain ko sa inyo kung saan-saan yung mga yan. At saka, meron po tayong royalty fee monthly sa TokTok. No? 5% po yan ng gross income ng operator. Pero ang good news, sa ngayon po hanggang June 30, 2021, for the next 6 months, wala mo ng royalty fee na sisingilin. No? Diba? Kasi gusto namin kumita kayo kaagad dito. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin yung rider. Sir, interesado ako paano ba maging rider? Okay, simple lang ho. Lahat ng TokTok franchise operator, kailangan nilang mag-recruit ng rider. Okay? Paano? Kami ho, papadalan ho namin kayo ng mga posters sa Facebook, no? Sa mga sponsors nyo, papadala ho namin yan. Pati mga videos na magagamit nyo, ipopost nyo lang sa Facebook. Mag-a-ads lang kayo kung gusto nyo. O kaya, pinakamaganda yung ginagawa ko tumatawag lang ako sa mga kaibigan ko, kamag-anak, naghahanap lang ako ng referral. Kung merong gusto maging rider, bigyan ko sila ng trabaho. O di ba? Yon.
Pangalawa, paano sila mag-apply ng rider? For example, may tumawag sa'yo, Sir, nabasa ko yung post nyo sa Facebook, naghanap kayo ng rider. Meron no akong sariling motor, nakapangalan no sa akin, may NBI clearance ho ako, at saka ano po, professional driver's license po yung aking lisensya. Paano ho mag-apply? Ay nako, simple lang mag-apply. Ang gagawin nyo ho, hindi na ho kailangan pumunta sa inyo, hindi ho kailangan pumunta sa opisina ng TokTok, lahat ho online na. Yun ang maganda doon. O di ba? Ganito lang mag-apply. Padadalan nyo lang siya ng tinatawag na Riders Application Link. Nandun ho yan sa Operators Portal. Ika-copy nyo lang yung link, ka-copy-paste nyo lang, no? Ika-copy nyo yung link at isi-send nyo, padadalan nyo ho yan sa rider. Ito po itsura niyan. Pag kinlik niya ho yung link, okay, sabihin mo sa kanya, brother, may isi-send ako sa yung link, no? I-click mo yan, diyan ka mag-filled up, okay? Diyan ka mag-filled up. Alright? Ito yan, pag kinlik niya yung link na sinend mo, lalabas ho yung TokTok Riders Registration Form. Tatanungin ho yung pangalan niya, middle name, apelido, address, etc. etc. Pinaka-importante, tatanungin kung ano yung driver's license niya, tatanungin ho yung kanyang active cellphone number, tatanungin din yung active email number, email address. Importante ho yan ha. Dapat yung cellphone number na ibibigay niya, pati email, dapat yun ho yung ginagamit niya. Kasi dyan ho magbabase yung transaction niya sa TokTok bilang rider at operator. Okay? Bilang rider at ikaw yung operator. Okay? Tsaka dyan ho papadala lahat ng importanteng detalye, lalong-lalo na, no? Yung mga informations about sa kanyang rider's load. No? Kung mali ho yung mga informations na yan, nako, kawawa ho itong rider na to. No? Sayang ang kanyang application form. Tatanungin din, okay, kailangan din niya mag-send ng picture ng kanyang professional driver's license. Kailangan mag-send ng picture ng kanyang latest NBI clearance. Kailangan niya isulat yung plate number niya ng motor, kung anong brand, kung anong model, no? Kailangan po lahat yan. Lahat nandyan po lahat, okay? Ngayon, pag sinend niya po yung mga requirements na yan na nandyan po sa registration form natin, automatic within 48 hours. 48 hours lang ho. Makakatanggap po siya ng congratulations message. Ikaw ay isang approved rider na. Ngayon, ano naman ang next na gagawin niya? I-click niya yung link sa text message na yan para makapag-download na siya ng TokTok Riders app. And kapag may Riders app na siya, iti-training na siya. Pansamantala, kami muna magti-train sa TokTok, no, habang tinitraining namin kayo mga operator. Kasi next time, no, kapag marunong na kayo mag-training ng mga riders nyo, kayo na ho magti-train. Kami ho muna magti-training sa mga riders namin, no, mga nag-a-apply sa inyo ng mga rider, kami ho magti-train. Company policy, delivery, handling, etc. etc. Pati pa paano makipag-communicate sa inyong operator. Ngayon, pag ready na siya, kukontakin na niya kayo, tatawagan na kayo. Sir, ako po ang inyong rider. O, i-check mo ngayon sa iyong dashboard. Makikita mo yung pangalan niya. Okay? I-click mo, active na siya. I-click mo, active. O, di ba? Pwede na, pwede na. Ngayon, sasabihin niya, Sir, ready na po akong tumanggap ng biyahe. Pwede na ba ako makapag-request ng load? Ayan, o, di ba? Doon mo na ngayon siya papasahan ng load. Kaya importante po mag-load muna tayo ng ating operator's wallet. Kapag ready na yung mga rider, pang, pasa-pasa na ho yan. Maniwala kayo sa akin, ang 5,000 na load, nako, ang bilis lang. Isang araw lang, wala pang isang araw, ubos na yan. Kapag mas mabilis maubos ang load nyo, mas malaki ang kikitain nyo dito. Yan, di ba? Alright. So ngayon, ang mga rider pwedeng kumita ng as much as 1,500 a day. Di ba? Kapag mas marami siyang mas marami siyang delivery, mas malaki ang pwede niyang kitain. 80% outright profit ang kinikita ng rider mula sa kanyang mga delivery fee sa bawat delivery transaction. Okay? So ngayon, ang sinasabi natin dito, iikot muna temporarily sa Manila ang mga riders natin. Tama? Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Quezon City, Marikina, Pasig, San Juan, Pateros, Makati, Taguig, Muntinlupa. Yan po ang Metro Manila na iikutan. Okay? Ngayon, wala hong bayad
para maging isang rider. Wala ho kayong babayaran. Pangalawang tanong, Sir Jeff, pwede po ba ako maging operator kahit nasa Manila ako at kumuha ako ng mga rider kahit nasa Cebu yung mga rider? Pwede. Pwede ba akong kumuha ng rider kahit ako'y nasa Baguio tapos yung mga rider ko taga Mindanao? Pwede. Sir Jeff, pwede po ba na kahit nasa Hong Kong ako, nasa Dubai ako ngayon, nasa US ako, nasa Canada ako ngayon, tapos operator ako, tapos pwede ako mag-recruit ng rider na taga Manila, lahat sila? Pwede! Yun ang maganda sa TokTok. Kasi bakit? Hindi mo kailangan ng opisina. Kahit saan ka, pwede ka maging operator. Kahit nasaan yung mga riders mo, pwede mag-recruit. Pero, pansamantala, kung kayo po ay magre-recruit na rider, make sure na taga Caloocan sila, taga Valenzuela sila, taga Navotas sila, taga Metro Manila sila, taga Malabon sila, taga Mandaluyong, taga Pasay sila nakatira, taga Parañaque, taga Las Piñas, taga Quezon City, taga Marikina, taga San Juan, taga Pasig, taga Pateros, taga Makati sila nakatira, taga Taguig, taga Muntinlupa. Kasi bakit? Para pwede nila ikutan lahat ng lugar na yan. Ang ganda! Ulitin ko, being a franchisee ng TokTok, kumikita ka ng 3%. Tuwing meron lang gagamit or magbubuk ng delivery gamit ang iyong personal delivery link at referral code, pwede ka mag-sign in or mag-register bilang operator at kumita ng 7% every time na nagdi-deliver yung mga riders mo. At kung meron ka pang extra na oras at may sarili kang motor, pwede ka na rin maging rider. Tama? Pero ang isang TokTok rider, pwede rin siyang maging online franchisee at isang online franchise operator ng TokTok kapag siya po ay bumili ng 16,888 pesos na package. O, di ba? Kasi kung rider lang siya, hindi siya pwede maging franchisee at operator ng TokTok. Kailangan maging franchisee ka muna ng TokTok bago ka maging operator at bago ka maging rider at the same time. Alright? Pero kung rider lang, ulitin ko, kung rider lang a-apply niya, wala nang bayad yun. Mag-sign up lang siya, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina. Okay. Okay. So ngayon, lahat ng nag-avail ng package, no, ng 16,888, congratulations po sa inyo lahat. Kasi simula December 9 hanggang Monday lang ho, first time po, no, 16,888 na siya, no? Meron kayong TokTok, delivery service franchise operator business, and at the same time, meron kayong Shomai King 7-in-1 na negosyo online. Pagdating mo ng Tuesday next week, wala na ho yan. Babalik na tayo sa 58,888. Alright? At magkahiwalay na ho ang TokTok at saka ang Shomai King. Kaya napakaswerte nyo ngayon. Okay? Ngayon, paalala lang po, araw-araw po yung orientation na ganito. 7 p.m. po tayo. After ng orientation, mag-entertain lang kami ng 10 minutes para sa mga tanong. And after po nun, dediretso tayo kaagad para sa lahat ng nag-sign up bilang TokTok franchise operator sa Zoom meeting ho natin. No? Zoom po yun, hindi ho natin nila-live yun. Kasi bakit? Nako, talagang napakagandang technical training na yun. Okay? So again, maraming salamat po. And kami po ni AD Rene Aison ay handa na pong tumanggap ng inyong mga katanungan. AD, kung meron ka na napupusuan na tanong dyan, itanong na natin yan at sasagutin natin yan dito lang sa Tanong Mo! Sagot Ko! O, di ba? Ito po, paano daw malalaman ang every charges ng every location? Ay, simple lang. Kapag kayo po ay nagpa-book sa TokTok app, no, sa TokTok app natin, automatic, i-click nyo lang po yung book now. Pag kinlik nyo, pag kayo po ay nag-book sa ating TokTok app, di ba? Lalabas ho kung magkano yung charges ng delivery fee. Ngayon, pag satisfied na kayo, okay? Kung okay na sa inyo yung delivery fee na yun, doon yung i-click yung book now. Ayan. Yun ang maganda, AD Rene. Hindi mo kailangan munang, hindi ka lalaman yung delivery fee, di ba? Pag nalaman mo yung delivery fee, wala na, kailangan na i-deliver yan. Hindi. Dito sa TokTok, no, malalaman mo muna kung magkano yung delivery fee at kung okay sa yan, ipabook na natin yan. Ipa-TokTok mo na yan. Okay, klaro tayo doon, ha? Okay. Ito yung sabi nung isa, so gets na daw niya, pera na lang ang kulang.
O meron pa siya Gusto niyang hanggang Monday. mag-join. Eto sir. Hanggang Monday meron na yan. Ayan. Gusto daw niyang for approval na daw yung kanyang operator. Kumbaga nag-apply na po siya. Okay? Good. Paano daw po siya makaka-attend ng training? Okay. Anong pangalan yan? Si Gregory John Ranin. Okay. Gregory, hingin mo na yung link, no, sa iyong sponsor. Sabihin mo, sabi ko, Jeff Ang, no, sa lahat na nag-register na, no? Kasi makikita naman namin yung pangalan nyo sa system. Nag-register na, waiting for approval, pwede na ho kayo pumasok sa ating technical training. Pero pag hindi kayo nag-register, hindi namin kayo tatanggapin. Okay, Gregory, pwede na. Okay, eto daw po, meron ba way to track yung mga users na gumagamit ng referral code? Ibig sabihin, as an online franchisee, meron daw ba siyang parang data sheet na malalaman kung sino yung mga gumamit ng referral code niya? Alright. Sa ngayon, wala pa tayong data niyan. Kung sino-sino yung gumagamit ng referral code. Pero pinoproseso na rin namin yan. Kasi syempre, bago pa lang tayo, di ba? Ini-improve pa natin lahat ng systems natin . Kasama yan sa process natin. Okay. Pero doon po sa training kahapon, nakita ko na as an operator, meron po kayong mga record or data sheets na kung saan, kung ilan yung biyahe ng iyong riders, kung ilan yung mga successful na biyahe, at yung kita po ninyo, meron po kayong reports diyan. Okay? So, yun lang pong sa natin sa ating online franchisee, yung 3%. Okay? Yun po yung bibigyan po natin ng parang documentation. Ayan. Okay. Ito po, yung kikitain na sa TokTok, kailan pwede ma-withdraw? Yung kikitain daw po sa TokTok, yung sa franchise, siguro to 3%. Ayan. Okay. Yung ganito yung 3% magkaiba ho yan sa 7%. Magkaiba. Kasi yung 7%, simula ko muna 7%. Kagaya ng in-explain natin kanina, yung 7% okay, pag nag-load kayo sa inyong operator wallet, pumapasok na kagad yung 7% doon. Yes. Nagiging pera yan kapag niloadan nyo yung rider nyo at binayaran na kayo, doon mo siya nagiging pera. Yung 3% naman pumapasok ho yan sa inyong tinatawag na digital wallet o JC wallet. Ngayon, para maklaim nyo ho yun, para makuha nyo yung commission nyo doon, every Tuesday hanggang Monday po yung cut-off. Okay? Tuesday to Monday. Tapos pagdating ho ng Wednesday, pupunta kayo sa JC account nyo, i-click nyo lang ho yung Encash. Pag sinabi nyo Encash, yun po yung salita na ibig sabihin ay nagre-request na kayo para i-process na yung commission nyo. Pagdating ng Friday, in a form of cheque. Yan, kukunin nyo na yan, cheque na. Okay, yan po. Okay, so ito naman tanong na to, masasagot ko na siguro to, Sir Jeff. Ang sabi niya, ang TokTok ba ay for showmaking products lang? Okay, so hindi po, any items po, basta within the dimension of 20 inches, tama ba? By 20 inches 20 by 20 by 20. Okay, Yes. so saka yung timbang po is 20 kilos, ay pwede nyo pong padala. Wag lang po yung mga toxic products or liquid toxic products na nagko-corrode or nagke-create ng mga ganong chemical. So hindi po po pwede yung mga yon. Pero any item, documents, or anything na you want to send dun sa iyong loved ones, so kaya mga kakilala, kaibigan, o may transaction ka, nag-online ka, kunyari, ayan, pwede mo pong ipadala yon. Uso Okay, ngayon yan, so- KD. Kahit ito pa nga toyo at saka suka. Ayan, pwede. Pwede yan. Okay. Yung may I know the per kilometer charge ng app, okay, mag-online franchise operator po kayo. At hindi, joke lang. Mag-ano po kayo, makikita nyo po yan pag nag-book po kayo kung magkano po yung charge. Doon nyo po malalaman. Tama. Okay. Again, tanong po ito kahapon pa, okay? Naka-insured ba yung rider?
Okay po, so yan po ay under pinag-uusapan na po. So for the meantime, mag-ingat-ingat po muna yung rider. Anyway, madali lang naman po yung accident insurance. Yes. Napakamura lang po niyan. Sino daw ang mag-shoulder ng insulated bag? So yun pong rider ang kasi gamit niya po yon, insulated bag, pati yung vest, pati yung helmet, sa kanya po yun. Okay, Okay, charge po yun. Pero Dadagdagan- bibili po yan ng operator para Yes. sa rider. Pero Dadagdagan ko ang tawag dyan sa bag na yan, tsaka yung mga vest, Tok merchandise. Yes. So si operator, bibili niya yan o orderin niya yan sa Tok. Tama? Tapos ito ay ibebenta niya sa rider. Pwedeng bilhin ng rider ng cash or depende sa pag-uusap nila, depende pwede niyang hulug-hulugan ito sa operator. Yan. Okay, so ito namang question ni Sir Gilbert Marso, sabi niya, paano po makakakuha ng customer si rider? Ganito po yan. Ito po yung kanyang operator, pwede siyang bigyan ng parang biyahe, okay? At within 8-kilometer radius po, 8-kilometer radius pag open yung app ng riders, okay, makaka-receive po siya ng booking. Maliban sa booking na binibigay o bibigay ng kanyang operator, okay, makaka-receive po siya ng booking within 8-kilometer radius na active siya sa area na yon. O AD, ito pa dagdagan ko lang. Once na rider ka na, basta meron ka ng rider load sa inyong rider wallet, automatic magugulat ka yung telepono mo sa app, ting 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 ting. Ayan na, magpapasok ka na yung mga delivery assignments mo. Yes. Ang dami niyan, AD. Alam mo bakit? Ito sasabihin ko sa inyo bago pa lang ang Tok AD, di ba? Pero sabihin ko sa iyo, nag-average tayo ng almost 1,000 delivery transactions a day. Wow. Totoo yan. O di ba? Okay, ito po yung question naman. Okay, Sir Jeff, daily ba ako babayaran? Okay, daily ba ako babayaran ni rider sa kanyang kinukuhang mga loads? Okay, nasa inyo po yan kung ano po yung usapan nyo. Like for example, pag kumita na siya, pwede niyang bayaran, or pag na-receive na niya, pwede niyang i-transfer. Nasa inyo po yan kung bank-to-bank transfer ang bayaran po ninyo, GCash, or idadalhin po ni rider sa bahay nyo yung bayad niya after niyang bumiyahe. Nasa inyo po ang usapan po yun. Ayan. So, okay, makakapag-login ba ang Tok operator if nasa ibang bansa? Okay. Ang PH contact number kasi yung hinihingi sa login. Yes, pwede po. Pwede po bali, ma-open pag meron na po kayong nakaregister na po kayo sa operator at meron na po kayong mga riders at pinapamahala nyo po ito sa inyong kaibigan, kakilala or kamag-anak sa Pilipinas, pwede nyo pong ma-open yun, mamamonitor nyo rin. Pero importante po kasi na yung operator ay nasa Pilipinas siya para sa mga concerns ng riders ay madali pong ma-actionan. Okay? So yun po. Ano pa? So, eto po, paano daw po yung prangkisa? Si operator bang mag-aayos ng prangkisa para kay rider? Hindi na kailangan ng prangkisa kasi yung prangkisa ng delivery service natin under na ng Cloud Panda Tok. Yes, yun po. Hindi na po kailangan yon. Okay? So, kailangan lang ni rider yung pong driver's license. Dapat ay professional. Okay? At dapat marunong po siyang magmotor. Okay? Marunong siyang magmotor. Okay? Sagutin ko lang itong dalawang tanong. Galing kay Darling Lodovite Arcila. May case ba na walang delivery? Ang tanong niyan, ma'am, thank God, marami po tayong delivery. Ang tanong diyan, kung may case ba na talagang may araw na walang delivery. Araw-araw po, ma'am, halos 1,000 delivery tayo. 1,000 talaga araw-araw. Yan marami na tayong rider na possible po, Sir Jeff, na walang delivery kapag naka-off po yung cellphone ng rider. Oo. Kapag wala po siya sa areas na pwede siyang mabigyan o mabatuhan ng bookings. So, yun po. Okay, so may load din po siya.
automatic na yan. Kasi once na nag-load siya ng rider's wallet, papasok na kaagad. Automatic na yan. Pupunuin kaagad yan. Pang, 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 pang. Kasi, ito two ways. Number one, si TokTok, di ba system generated to. So automatically, basta mag-load lang si rider, makakatanggap na niya ng delivery assignments. Pangalawa, para mas maraming biyahe si rider, tutulungan siya ni TokTok ng kanyang operator. Ang operator portal kasi AD, ito maganda. Meron tinatawag na lugar kung most delivery, no? Doon makikita kung saan yung pinakamararaming delivery, pwede niyang i-reroute, pwede niyang bigyan ng delivery assignment itong rider niya mula doon sa area na yon. Yun. Okay. Kaya hindi tayo maubusan ng delivery. Sobra. Sobra, lalo na ngayon magpapasko. Sobra talaga. Yes. So ito yung question niya, Sir Jeff, kung hindi daw nakapangalan kay rider yung ORCR since hinuhulugan pa niya, okay, I think kailangan lang po nito ng katunayan na ikaw po yung bumili noon kasi kung wala pa yung ORCR sa'yo, may resibo ka naman po na kung saan galing dun sa pinagkuhanan mo na motorcycle. Okay, yun po ipapakita nyo. Okay, importante po, meron kayong resibo, okay, maski hindi pa siya ORCR, na galing po dun sa motor company. Okay? AD, may tanong dito. Yes Tanong po. ni Janine Gabriel Dominguez, the 20% po sa rider's wallet po i-deduct, tama po, i-deduct po sa credit nila. Hindi. Walang i-deduct sa credit ng mga riders, wala. Yung niload mo sa mga riders wallet, yun yung kailangan nila para makapag-book sila ng delivery. For example, niloadan mo siya ng 500 pesos, tama? Ngayon, uubusin ni rider yan sa kanyang biyahe. Depende kung magkano yung delivery fee na i-accept niyang booking, mini-minus na kaagad doon. Kung magkano yung niload mo sa rider mo, yun ang ibabalik mo ulit. Yun ang ibabalik niya rin sa'yo ng buo. Ngayon, for example, ang isang biyahe ng rider, 100 pesos ang delivery fee. 80% doon, bubulsa na ni rider. Ibig sabihin, 80 pesos, yun ang kita na ni rider. Doon sa isang customer na yun. Tama? So may 20 pa natitira. Anong mangyayari sa 20? Siyempre, kada ipunin yun. Kada biyahe niya, naiipon yung natitirang 20%. Yun yung ulit yung ibabalik niya sa operator na buo ulit kung magkano niload sa kanya. Yes. Yan. Ito naman yung question ni Mark Iwayan. Sabi niya, paano mako-control na gusto ko isa lang rider ko? Bahala po kayo kung ilang rider gusto nyo. Pero maximum po. Kung isa lang gusto yung rider, nako, choice nyo po yun. Okay? Wala kang kikitain. Isa lang ang rider mo lang kikita ng malaki, ikaw hindi. Ito pa po yung kasunod niya na tanong. Okay? And paano po yung nag-fake booking? Sino magbabayad? May iwasan po yung fake booking kasi siyempre, kapag may nag-book or may binato po sa inyo na booking, pupuntahan nyo naman po yun eh. Okay? At kapag kinuha nyo na, tatanggap nyo na yung papadala niya, okay, hindi na yun fake. Tama? So kapag hindi po yun mangyayari, malayo pong mangyari mga kinakatakutan po ninyo, okay, na mga fake bookings na mga yan. So meron po tayong mga pamamaraan naman yan kasi siyempre meron po yung phone numbers, meron po yung pangalan na kung saan ilalagay po, i-fill up po nung magpapa-deliver. Yun. Tama yun. Thank you, Mark. Mark Iwayan sa iyong napakagandang tanong. Totoo yun, AD. Ito pa, Mark. Nung na-interview kasi ako dati sa radyo, ang tanong sa akin ng reporter, paano maiiwasan yung mga bogus buyers, mga ganon. Sabi ko, unang-una sa lahat, merong investigation na mangyayari ng TokTok dyan, tama? Pag napatunayan bogus buyer, ang kawawa kasi dito yung mga rider eh. Yun ang mga kawawa eh. Di ba napapanood natin sa TV, pinabili sa restaurant, tapos biglang wala pala, bogus pala. Okay. If mapatunayan kasi, ngayon pa lang kasi pick up delivery lang tayo eh. Tama di ba? Pick up delivery. Okay. Ngayon, if mapatunayan
na bogus yan at walang kasalanan ng rider, syempre hindi natin pababayaan yung mga rider natin. Tutulungan natin sila dyan. Hindi sila malalagay sa alanganin. Ganun natin kamahal ang mga riders natin. Isa pa pong precautionary measures, ladies and gentlemen, is yung pong mga para maiwasan yung fake buyers o magpapabili sa'yo tapos bogus naman pala. Kaya nga po magkakaroon po tayo soon ng mga merchants, mga merchants affiliates na kung saan pwede sila magpa-deliver ng mga products na yon. Mangyayari niyan, bayad muna. Okay, bayaran muna nila before i-deliver. Hindi yung COD. Ngayon po, ang COD po kasi natin is yung delivery service muna natin. Okay? Mura lang at madali lang po naman yon. At siyempre, kapag ikaw po ay naka-receive ng booking na i-deliver mo, of course may items na yan at may padadalhan na dyan. Okay? At i-indicate po kung sino yung magbabayad, yung bang magre-receive o yung nagpapadala ang magbabayad. Okay? So, maiiwasan po yun. Tama, tama. O, sagutin ko lang itong dalawang tanong. Ha. Unang tanong, mga sir, sabi ni Penny Morera. Yung TokTok operator po, magkakaroon ng renewal. Pero yung TokTok online franchisee, may renewal ba ito? Wala. Okay, ganito Kapag TokTok online franchisee ka lang at 3% lang yung pinagkakabalan mo, walang renewal yan. Pero kapag operator ka na, tama? TokTok operator ka, alright? Meron kang annual renewal, no? Kailangan mo i-renew yung contract mo annual, no? Hindi pa natin alam kung magkano yung renewal fee kasi gusto ni boss talagang susurprise na lang tayo ng mura, okay? Ngayon, paano itong tanong, AD? Operator na ako, pero hindi ko na ni-renew yung kontrata ko, ano mangyayari? Well, kung hindi mo ni-renew yung kontrata mo, ibig sabihin, masususpend yung iyong operator portal account. Pero, yung 3% mo, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, yung pangalawang tanong, paano po if magpapadeliver ng food, like sa mga sikat na fast food restaurant? Pwede. Yan ho ang next na plano ng TokTok. Magkakaroon tayo ng TokTok Food. Ay, nako! Mga merchants, mga food merchants, ayan. Yes. Tama. Meron tayo niyan. Okay, ito po naman yung question ni Sir, no? 5,000 ba ang bawat load sa mga riders? Hindi po. Minimum po ang 5,000 load wallet ay ilo-load po ni operator. Minimum po 'yon. Sa mga riders naman, kung magkano po yung i-request nila na load, yun lang po yung iyong ilo-load. Okay? Yung minimum, AD, sorry, add ko lang. Yung Yes. sa rider, ang minimum na load na pwede nilang i-load dan is 500 pesos. Oh, okay. 500 pesos po pala yun. Okay, so Sa rider yan ha. Question ni Darling, sabi ni Darling, at paano kapag di nagbayad ang customer? Sana may app na rin na pay first before delivery. Magkakaroon po tayo niyan. Okay, babayaran muna kay before natin i-deliver. Pag hindi po nagbayad ng delivery service, huwag niyong ibigay yung item. Tama? May pag-ganun po. Oo, pag hindi nagbayad yung customer, subject for legal action yan. Siyempre, magagalit si TokTok, di ba? Kawawa naman yung rider natin. Baka kakasuhan natin yung customer. Tama. Okay? Ito naman po yung question kanina ni Sir Rex Punsalan. Sabi niya, may incentives po ng mga riders. Meron ba? Nako, 80% po ng delivery fee kay riders. Napakalaki incentives po niyan. While ikaw as operator, 7% lang. Alam mo, itong AD, alam mo itong si Rex Punsalan yan, no? Yes, yes. Oh, Rex, paring Rex ha. Mukhang may experience ka na maging rider before sa delivery service ha. Huwag kang mag-alala dahil bago pa lang tayo, lahat yan pinaplano na ng company. Oh, ang tanong ni Ma'am Gemma, kailangan bang modelo o model yung motor? Okay? Kailangan po bago as much as possible para hindi naantala yung mga delivery services po as much as possible po. Bago or modelo. Ibig sabihin, hindi 1970s, hindi 1980s. Okay? Mga ganun. Mga 90s po and 2000 model, mga ganun. Pero basta maganda po yung kondisyon ng motor para walang abala, yun po. Okay, so
may renewal ba ang rider? Okay, ang may renewal po, yun pong mga operator. Riders, wala pong nakasaad sa ngayon na renewal para sa mga riders. Okay? Ask ko lang po ba, may kilala personal yung rider? Sabi ni Ma'am Ayen, di mo makikilala ng personally si rider. So yung bayad niya, paano po assurance na di matatakbuhan na niload mo? Okay? So meron naman po yung ORCR ng kanilang mga pangalan, may driver's license po yan. At saka siyempre, yung 500 pesos po na ilo-load nyo, Ma'am Ayen, kumbaga nagtitiwala po kayo doon sa kanya. Ngayon, yung sa unang load, na hindi pa niya binayaran, tapos nagpapaload ulit siya, mag-isip-isip ka na. Parang ganun. Meron naman pong mga precautionary measures na pwede nating magawa para sa mga riders na hindi nagbabayad. And then, wag mo na bigyan ng booking. Okay? So, yun. Kaya nga po, meron din po yung NBI clearance na kung saan para malaman natin kung yung tao o yung riders na nag-a-apply ay meron pong mga kaso or mga wala. Okay? AD, may tanong dito, galing kay Net Pelicano. Magandang tanong. Meron po bang quota na dapat i-meet as operator o rider? Wala ho. Kasi negosyo mo to, ikaw bahala mag-dictate ng income mo. Ngayon, sa mga rider, wala ho silang quota kasi bakit? Yung mga rider motivated yan. Tandaan mo 80% ang kinikita ng rider sa isang biyahe. Kung ganun kalaki ang kinikita nila, mas gugustuhin nila mas marami silang biyahe. Tama? At saka AD, good news. Marami na tayong participants, mga online operator sa ating Zoom link. Kaya guys, pasensya na kayo. We're just going to answer, I think, 3 more questions na lang. 3 more questions, yes, yes. Pero huwag kayong mag-alala, paulit-ulit to araw-araw. May question and answer tayo araw-araw din. Okay. Yes, yes. So sabi po ni Ma'am Divine, 24/7 po ba ang TokTok? Okay, sa ngayon po, hindi po muna 24/7 ang TokTok. Anong oras, Sir Jeff, yung coverage natin yung TokTok ngayon? Yung TokTok call center is from 8 o'clock ng umaga hanggang 6 p.m. ng gabi, Mondays to Saturday. Pero yung riders delivery natin, depende kasi yan sa mga operator. Meron mga rider na umiikot na ng 9 o'clock ng umaga hanggang 7 ng gabi. Depende yan, AD. Pero usually ganun, from 9 to 7 ang ikot. Kasi usually pag mga late na, wala na nagpapadeliver. Okay. Kung hindi daw nag-remit si rider, pwedeng blacklist? Pwede po. Okay? Kasi as an operator, kayo po yung magmamanage niyan. At saka ito malupit. Pag naka-blacklist, kunwari, may ugali siyang ganun, si rider. Di ba, hindi siya nag-remit, binlock mo, pinarusahan mo. Tapos, nagbago. Tapos, inulit pa ulit. Kung paulit-ulit yung gagawin yan, may record na yan sa TokTok. Ibig sabihin nun, kahit palitan niya yung cellphone number niya, nandun na yung lisensya niya, nandun na yung credentials niya, alam na natin yung naging kasalanan niya. Kaya hindi niya tatanggapin ng TokTok. Okay, so sa lahat po nung nagtatanong sa link para sa orientation po ng mga operators, isi-send po namin mamaya sa leaders link. So, hingiin po ninyo sa inyong mga mentors, uplines, and coaches yung link nung sa operators, okay? Para makapag-attend po ng training. Link doon sa kanila. Okay, guys, ganito everyday po tayo, Mondays through Saturday, yung orientation ng TokTok. Okay, ganito AD, baka bukas, i-replay natin tong presentation ko, itong orientation, i-replay natin bukas Sabado. Pero, yung live na question and answer after ng orientation, nandun pa rin ako. Yes. Nandun pa rin. Okay. And, yun. Okay, so, may renewal daw po ba yung riders? Wala pong renewal ng riders, di ba? Wala. Operators lang. Okay. Tsaka walang babayaran kapag rider. Kapag mag-a-apply ka ng rider lang, wala kang babayaran. Okay, ito yung tanong naman ni Sir Joey Fernandez. Sir, may orientation ba ang mga riders before sila magsimula? Yes, meron. For the meantime, kami po dito sa TokTok, kami po yung mag-orient sa mga riders. Babasahan sila ng polisiya, ano yung mga tamang protocol,
paano yung pagtamang deliver, gamitin yung app and everything. At kapag ready na sila, i-activate na sila ng kanilang mga operator at magre-request na sila ng load wallet mula sa kanilang operator. At biyahe na, kita na. Okay. So, saan po mapupunta yung nireload ni operator sa riders? Siyempre sa cellphone po ni riders sa kanyang app para magamit niya sa booking niya, para makapagbiyahe po siya. Doon po pupunta po yun. Hindi po pupunta sa load ng cellphone. Okay? Ang load po na yun ay para sa ating app, sa ating TokTok app. Okay? Ayan. Alright. So, okay, so siguro yan na po muna, Sir Jeff. Okay, mayroon ka pa bang tanong dyan na gustong sagutin? Sa akin dito, medyo wala na silang tanong. Ang tinatanong na nila, orientation ng mga operators. Ayan. Kagaya ni Raymart Villaos, no? Sabi niya hindi pa daw approve, no? Wait, pending pa rin daw yung kanyang operator approval pero nag-register na siya. Pwede daw siyang makapasok.